Hello, magandang umaga ulit sa inyong lahat. Ito ulit si Jude, ang inyong California Pinoy Nurse Gardener. At ngayong araw is magtanim na tayo ng mga seedlings. Madami tayong itatanim. So una, magsimula tayo sa harap. Pero kuha muna tayo ng fresh compost. Yan, tara. Yan, dito sa ating bokashi. Yan, kuha tayo ng mga fresh compost. So yan, nakakuha tayo ng isang timba. Tapos tara sa harap para magtanim na tayo ng mga seedlings. So ito pala yung mga itatanim natin sa harap, mga eggplant. Tapos kung mapapansin nyo, nilagyan ko na ng mga plastic straw para hindi kainin ng mga roly-poly. Yan. Tapos ito pa sa harap, mga raspberry liana tomato, kalabasa, saka sunflower. Yan. So tara. So yan dito, mga eggplant. Tigta tatlo. Tapos ito, watermelon. Kalabasa. Dito na lang to, kalabasa. Yan. So yeah, mostly ng video na to is naka time lapse, naka fast forward kasi ang dami nating itatanim. Tapos kung lagi tayong tumitigil para mag-video, magsalita, matatagalan tayo dito, I promise, kasi ang dami nating itatanim na seedlings. So yung pagtatanim natin is same, maglagay muna tayo ng fresh compost, tapos yung mga organic fertilizer natin sa worm casting. So gamit natin is garden tone, blood meal, bone meal, saka worm casting. Tapos yan, pagkatapos natin silang i-transplant, kailangan natin silang tubigan ng maigi para maka-survive sila from transplantation, hindi sila ma-transplant shock. Dito sa area na to is magtatanim tayo ng tatlong raspberry liana tomato. Yan. Ito mga determinate tomatoes. So madami siyang bunga, masasarap din. Tapos ang ganda ng kulay ng ng bunga nitong variety ng tomato. So yan. By the way, kung nag-enjoy naman kayo sa ating video ngayon is paki-click naman yung thumbs up button sa down below. Thank you so much pala sa mga sumusuporta, sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood sa aming mga videos. Maraming salamat po. Dito naman is kalabasa. Yan. Sweet Mama Kabucha. So dito natin ilagay sa area na to para mag-sprout siya sa front yard. First time natin itanim yung variety na ito. So dito pa rin sa harap, magtatanim tayo ng mga dito. 5 mammoth sunflower, yung malalaki yung kanilang heads. Tapos 5 Nagasaki long eggplants. Tapos isang kalabasa, Sweet Mama Kabucha. Yan. So madaming mga gulay dito sa bandang ito. Tapos again, syempre, good water after transplanting. And dito naman sa 5 feet area, magtatanim tayo ng 4 na raspberry liana tomato. So originally, yung plano ko dito sa area is mga okra. Pero since hindi pa ready ang ating okra seedlings, lipat na natin dito yung tong mga raspberry liana kasi na sila, malalaki na. Kailangan talaga silang i-transplant. At ditong area ko nga nakikitang nababagay itong mga tomatoes. Yan, so tapos na nga tayo sa harap.
Dito naman tayo sa likod, unahin natin yung mga zucchini. So 5 zucchini, 3 black beauty, tapos 2 zucchini long. So itatanim natin sa ating mga 7-gallon grow bags. So tara. So ito, na ko na yung soil, na amend ko na to. Nalagyan ko na ng compost. Gagawin lang natin is fertilizer lang. So ito nga ating mga potted plants, importante talagang lagyan ng compost saka mga fertilizer kasi limited yung nutrients ng ating mga soil dito sa potted plants. Tapos yung mga plants contain sila sa maliit na space, hindi nakakalabas yung kanilang mga roots para maghanap ng nutrients. Tignan mo yung roots niyo. Look, root bounded na. Yan. So pag-usapan natin saglit yung fertilizer natin. Yung Garden Tone, meron siyang NPK na 344. Yung Blood Meal, mataas siya sa nitrogen. Tapos yung Bone Meal, mataas naman siya sa phosphorus. Importante yung nitrogen para sa leaf development. Importante naman yung phosphorus para sa strong root development. Tapos importante yung potassium para sa overall health ng ating mga tanim. So yan, tapos na tayo sa ating mga zucchini. Next naman is yung mga tomato. Tapos last yung mga peppers. Mamayang hapon na yung mga mga butternut squash saka mga ibang cantaloupe kasi mainit na. Itong variety naman na itatanim natin dito sa area sa likod, ito is Better Boy. Itong variety ng tomato is indeterminate. Ibig sabihin is vining siya. Nagpo-produce siya ng tomatoes continuously hanggang sa mamatay siya from frost or from sakit. So nag-decide na akong itanim na itong mga sweet Jenny cantaloupe saka mga butternut squash. Lagyan ko na lang sila ng mga shade cloth. So yan, meron tayong 4 na butternut squash dito, tapos akyat sila dyan sa may trellis area. Kasi ito mostly parang single vine, hindi siya masyadong nagsa-side shoot. So finally, after 4 hours, tapos na nga tayo. Dito sa may area, nakapag-transplant tayo ng 4 na raspberry lion at tomato. Tapos dito sa may ating rose tree, mayroon tayong transplant na 2 Hales Jumbo Cantaloupe. Tapos dito sa area, mayroon tayong 1 kalabasa, sweet mama kabucha, 5 mammoth sunflower, 5 Nagasaki long eggplant. Tapos dito, mayroon pa tayong 1 kalabasa dito sa may area. And another Nagasaki long eggplant. So ito yung pangalawa nating Hales Jumbo Cantaloupe sa may rose tree area. So lagyan lang natin ng mga takip para hindi sila masyadong malanta. Tapos dito naman sa area, meron tayong 6 na Nagasaki long eggplant, 2 Jubilee watermelon, saka 1 kalabasa. Tapos kung napapansin nyo, yung mga seed trays, binaon ko dyan malapit sa mga seedlings para pag nag-delete tayo, yung water is diretso sa baba, hindi siya mag-run off. Yan. Tapos dyan naman, nagtanim tayo ng 3 raspberry lion at tomato. Tapos sa likod, dito sa ating raised bed, nilagay natin yung mga sweet Jenny cantaloupe. Tapos nagtanim tayo ng 5 zucchini, 3 black beauty, saka 2 zucchini long Palermo. Tapos dito ulit sa ating isang raised bed, mayroon tayong 4 na dito, sweet Jenny cantaloupe. Tapos check naman natin yung Armenian cucumber natin. Yan, meron tayong 3 dito sa may area. Tapos syempre yung ating Better Boy tomato. Meron tayong na-transplant na 4 na Better Boy tomato. Tapos 4 na butternut squash. Tapos meron din tayong mga doon, mga sweet Jenny cantaloupe. Ito butternut squash din to, meron tayong 2. Ito raspberry lion at tomato.
Tapos dalawang sweet Jenny cantaloupe. More raspberry lioness tomato. So meron dalawa dito sa may area. Tapos dalawa ding better boy dito sa may trellis area. Tapos huli, yung ating mga King of the North sweet pepper. Meron tayong nilipat na dalawa dito sa may pepper area. Tapos tignan nyo nga itong sinasabi ko about sa plastic straw. Kasi pag gabi, lumalabas ng mga roly-poly, mga slugs, kinakain nila yung stem ng mga bagong nating transplant na seedlings. So kailangan talaga ng plastic straw. So yan, maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga nag-subscribe, and see you ulit sa ating susunod na video. Bye!